Hi, good morning. Ang ating pong topic sa ngayon, ito po si Dr. Toto Tirador, engineer na, Doctor of Jurisprudence pa. At ngayon, ang ating pag-usapan ay yung tungkol kay Arnel Ignacio. Patuloy lamang po siyang tinitira, inaakusahan ng kung ano-ano, sinasabi na hindi daw siya nagpaalam sa board para ipagpatuloy ang proyekto na tinatawag ni Arnel Ignacio na halfway house. So, ngayon, tapos, sinasabi ni Hans Kakdak na secretary ng Department of Migrant Workers na siyang may sakop sa All Overseas Workers Welfare Administration na siya raw, si Arnel Ignacio daw ay hindi nagpaalam para bumili ng lupa na may halaga na 1.4 billion pesos. Napakalaking pera yun. At kung tutuusin mo, lahat po ng proyekto sa gobyerno ay hindi po pwedeng ilabas ang pera kapag hindi dumaan sa mga masusing investigation, masusing approval o walang pagpayag o consent ng mga tao na may hawak sa pera. Lalo sa may hawak sa pera. Pag-usapan natin yung may hawak sa pera. Kung totoong sinasabi ni Hans Kakdak sa pag-aakusa kay Arnel Ignacio na naipalabas ang pera na wala raw paalam sa board of Trustees ng UWA, ay paano mangyari? Kwento lang kasi ng kwento si Hans Kakdak. Wala man lamang siya inilabas na papel para sabihin natin na na walang consent o pagpayag o walang resolution galing sa UWA board para aprobahan ang pagbayad ng 1.4 billion pesos. Ladies and gentlemen, ang aking tanong lamang dito, asan ang ebidensya mo, Hans Kakdak? Umakusa kasi ka, unfair ang akusasyon mo. Kwento ka lang ng kwento. Mataas ang iyong reputasyon dahil ikaw ay secretary ng Department of Migrant Workers. Ikaw ba ay nagsumiti na ba ng courtesy resignation kay BBM? Ha, Mr. Hans Kakdak? Ang problema sa iyo, umaakusa, abogado ka pa naman, umaakusa ka ng amakusa, wala kang nilalatag sa publiko na ebidensya. Ang akusasyon mo ay hindi daw nagpaalam sa UWA Board of Trustees si Arnel Ignacio para bilhin ang lupa malapit sa NAIA Terminal 1 na ang balak doon sa proyekto na yun ay gagawing dormitory ng lahat ng OFW na papunta sa abroad at dumating galing sa abroad bago sila umuwi sa kanilang mga probinsya. Bibigyan sila ng accommodation na to at libre yan para sa mga sa mga OFW. Ang laki po ng tulong ng OFW. Ang tangi sa totoo lang po mga mamamayan, mga subscribers ko, tanging OFW na pera lamang ang nagpapaangat sa ekonomiya ng Pilipinas at wala nang iba. Mahina po ang ating export. Panay import lang tayo sa China. Galit na galit kayo sa China pero panay import kayo sa China. Lahat ng modernization ng jeep, made in China halos. Lahat ng mga tinatawag na solar panels dito, made in China lahat. Lahat ng mga inverters sa mga ginagamit sa mga solar panels, made in China lahat. Lahat ng battery halos na napupunta, made in China ang lahat. Ang dami na ngayon, made in China ng mga sasakyan. So, in fairness to China, magagaling naman ang produkto nila. Pero, ang ayaw ko lang, masyado kayong umaakusa na lahat na lamang na mga pumapabor o may pagtingin sa China ay masama. Pero, sino ang may control sa ekonomiya para bawalan ang produkto ng China? Si BBM. Kwento ko pa ng kwento. O ikaw naman, Hans Kakdak, umaakusa ka na umakusa, wala ka pa namang ebidensya na pinakita.
As sa pagkakaalam ko po, ladies and gentlemen, unfair po kay Arnel Ignacio yan ang akusasyon na yan sapagkat po hindi po maaring ilabas. Hindi po maaring palabasin ng Land Bank of the Philippines yung pera at hindi maaring magbigay ng special allotment release order ng pera ang Department of Budget and Management kung walang approval, kung walang consent galing sa board. Hindi po pwede na ang OWA administrator ay pirma niya lang ay lalabas na ang cheque. Gagawin na kagad ang cheque. Hindi po pwede, hindi po ganun. Ngayon, kung bumili man ng lupa doon, 2024 pa nagsimula yan. Actually, 2018. Sinabi ni Arnel Ignacio, nag-report siya sa OWA board at ang chairman ng OWA board ay si Hans Kakdak bilang secretary ng Department of Migrant Workers. Kasama na dyan yung Department of Labor na secretary. At sinabi ni Arnel na binigyan kayo ng report ng proyekto. Kung nabigyan ang OWA board ng report, bakit naman, Mr. Hans Kakdak, bakit hindi ka nagpakita ng pruweba na wala kayong natanggap na report? Bakit hindi kayo nagpakita ng pruweba? Ipakita nyo mga minutes ng lahat ng meeting ng OWA board na walang pinag-usapan patungkol sa lupa na yun na gagawing halfway house para sa mga OFW. Ang unfair pong akusasyon. Abogado ka pa naman, ipapadisbar ka niya ni Arnel. Gumagawa ka ng akusasyon para matanggalan siya. Yun pala, mukhang anak ata sa labas ni Juan Ponce Enrile ang pinalit mo. Si Attorney Patrick Yvonne Kaunan. Attorney, pasensya ka na, Attorney. Ano lang yun? May mga nagkwento sa akin. Please confirm or deny. I'm not concluding na ikaw ay anak ni Juan Ponce Enrile. Yung pala, bakit biglaan? Bakit wala man lang pasabi? Unang-una, ginawa nyo yan nang nagpapalabas naman ng courtesy resignation order si Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo antayin ng courtesy resignation niya? Wala kang ebidensya na pinakita so far up to now na nagsasalita tayo, Mr. Hans Kakdak. O pakinggan natin po yung side ni Arnel Ignacio. Naawa ako sa maganda pa naman performance ito. Maraming OFW nagmamahal sa kanya. Pakinggan natin. Ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit Arnel Ignacio. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman. Ikaw pa nga, Hans Kakdak, ka nagbuo ng technical working group at binigay ang report. Ibig mo sabihin, hindi ka nag-meeting, hindi mo ginagawa, Hans Kakdak, ang trabaho mo. Trabaho mo yan bilang chairman na basahin ang lahat ng report na pinapadala sa OWA, kahit anong klaseng report, basta sakop ng DMW. Si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat
Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Mga papel pinaikot na walang nakapirma. Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. Ngayon, kung Land Bank nagtalaga ng presyo ng lupa, paano siya kumita? Ang Land Bank po ang may hawak ng pundo ng OWA. Paano naman ilabas ng OWA ang bayad na 1.4 billion kung walang approval ng OWA board? Kasi sa batas po, hindi po pwede magdesisyon si Arnel Ignacio kung walang pagpayag ng OWA board. Ang Board of Trustees dyan, kasapi dyan ng chairman dyan, na si Hans Kakdak. Yung Secretary ng Labor, kasapi dyan. So, kasapi din dyan yung mga recruitment agencies. May representante sila sa mga land-based at saka sea-based. Kasama rin dyan yung iba pa na mga may mga Department of Health ata kasi welfare DSWD kasama rin dyan na secretary. So, ibig sabihin, how come na i-release pala? How come na i-release ng Land Bank of the Philippines ang 1.4 billion kung walang advice na SARO, Special Allotment Release Order, kung walang order sa DBM? How come? Paano lalabas yan? Diba? Ganun lang kasimple. Sinasabi ni Hans Kakdak na dadaan pa daw sa SARO. Ibig sabihin, bakit? Ang tanong, bakit hindi nyo sinama sa kaso? Bakit hindi nyo tanggalin si Amina Pangandaman na sekretary ng DBM? Bakit hindi nyo tanggalin ang mga cashier dyan? Ang iba pa dyan, baka technical working group. Bakit 2 tao lang siya at si Sinclair? Asan ang ebidensya mo, Mr. Hans Kakdak? As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Pero umaasa siya na magagamit pa rin ang pasilidad ng mga itinakdang benepisyaryo nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Salamat sa GMA. Ginamit ko po ang inyong balita para sa usaping ito. At siyempre, para naman po sa kalaban at advertisement na rin ng GMA dito sa aking subscribers na para gumanda pa ang serbisyo ng GMA. Anyway, ang akin lang pong tanong dito, kung totoo man yan, Hans Kakdak, abogado ka pa naman, madidismar ka niyan. Obligado ka sa ilalim ng lawyer's oath, sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sakop po kayo kahit po kayo ay Department Secretary. Sakop po kayo bilang abogado ka. Ang obligasyon mo bilang abogado, bago ba ka magsalita sa iyong bibig, kagaya sa akin, magsalita ako, meron po akong nakabangko na ebidensya sa kasakali may magrereklamo laban sa akin. Ito ang ebidensya ko sa Mr. Kakdak. Hanggang ngayon po sa lahat ng press release mo, lahat ng press statements mo, lahat ng interview mo sa TV, aligasyon ka lang na hindi nagpaalam si Arnel Ignacio sa OWA board, pero wala kang ipinakitang papel na mag-certify na walang ipinasang papel. Kung si Arnel naman tatawagin, pasabihin, ay may ibinigay siyang report sa inyo. At kung may ibinigay, at kung hindi mo nakita, Mr. Hans Kakdak, that's your fault. You are not supposed to be there. You are not doing your job. Mag-resign ka na dyan sa DMW. Wala kang kwenta. Kung ako naman tanungin mo, siguro may kinalaman ito sa election kasi nangyari after election. Kasi kung tingnan mo ang results ng overseas absentee voters, top 10 po ang Duterte.
panalo lahat. At ang sunod na nalo ay si Aimee at saka si Villar. Ibig sabihin po, nagagalit lang kayo sa OFWs. Ibinunto nyo doon kay Arnel Ignacio. Kung si Arnel Ignacio, nakita naman natin doon, wala ng building na nga eh. Kung ano na bang akusasyon. Nagiba ng building, nakita yung pinagkita ng GMA7. Sinabi nyo, nagpapaupa si Arnel na pinayagan mo ang may-ari ng lupa ang magpapaupa na pinagbilhan. Paano magpapaupa? Nakita ang lugar, wala ng building na nakatayo. Sino mag-uupa sa building na wala nakatayo? Puro kayo puro kayo gawa-gawa ng kwento. Wala namang kwenta. Mahirap naman yung sitwasyon Mr. Hans Kakdak. Tapos pagtanggal ngayon, kikagad-agad pinasumpa yung si Attorney Patricia Yvette Kaunan na Undersecretary ng Department of Migrant Workers. Sa panahon pa nga ni Tutsupli, naumpisa na yung proyekto na yan. Hindi lang natuloy. Tapos, inappoint siya ni Duterte si Arnel bilang Deputy Administrator. Pagdating kay Bongbong Marcos, inappoint siya ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, may tiwala si BBM sa kanya. Pero ngayon, nawala ng tiwala. Dahil natalo ba ang Natalo ang alyansa? Zero ang alyansa sa OFW votes? Yun bang parusa? Kung maganda naman ang ginawa ng tao, siya lang nakapag-isip niyang mabuhay ang mga lunch dyan para sa OFW lunch, libre ang wifi, libre lahat pag dumating galing abroad. Pag lumabas, papuntang abroad, pwede silang maupo doon bago muna lilipad. Alam mo, mahigit $30 billion kada $1 billion a year ang pinapapasok ng OFW sa atin. Kung hindi dahil dyan, hindi kayo magkakaroon ng ayuda para sa AKAP, para sa AX, kung ano-ano klaseng ayuda, doon nang galing sa pinadala ng ating OFW. Kaya dapat sa bansa na, let us start fair game. Kung may akusasyon, lahat po na merong tatanggalin kayo kung nakabase sa akusasyon, please naman, you have control over all documents. Bakit hindi na yung pinakita? At kung sinabi nyo, hindi pa kasi nag-iimbestiga pa kami, then you are admitting, Mr. Hans Kakdak or Attorney Hans Kakdak, that without any investigation yet being conducted, you have already decided to remove Arnel Ignacio. Tapos ay anunsyo ninyo na marami pang imbestigahan pa. How come naman you did the work of removing, of punishing people without yet conducting investigation? Buti pa sa ICC, may authority muna to investigate bago dinala si Duterte doon. Pero kay Arnel, wala pang investigate, tanggal na kagad. So ano ngayon gagawin natin? So good luck na lang Arnel Ignacio. Kung if you want some advices on how to do it, pumunta ka kay Mardy Infante kasi expert yan sa PR. Magandang umaga po sa lahat. At balik po kayo at maglalabas ako iba na namang topic po ang aking ilalive. Ang topic ko na ilalive po ay patungkol po kay Pulong Duterte na manyak pa ito, tsaka manyak tsaka maoy. Abangan niyo po yan.